Nalaman na ni Sisa na wala sa kumbento si Crispin, kaya nagmamadali siyang umalis para umuwi ng bahay. Natigilan si Sisa dahil natanaw niya sa hindi kalayuan ang dalawang Guardia Sibil na tangay ang kanyang inahing manok. Hindi hinuli ng mga ito ang isa man sa kanyang mga anak. Salamat po, Diyos ko, at kay buti nila. Natuwa siyang hindi dinampot ang mga anak. Nakasalubong niya ang mga ito at laking gulat niya na sitahin siya ng isa sa mga Guardia Civil. Nasaan ang iyong anak? Ikaw ba mag-ina ng mga nakaw? Ha? Huwag kang magsinungaling. Nasaan ang mga anak mo? Sa oras na ikaw ay magsisinungaling, itatali ka namin sa punong kayo at sa kabarilin. Hindi ko po alam. Matagal ko na pong hindi nakikita ang bunso kong anak na si Crispin. Ibigay mo sa amin ang salapi na galing sa iyong anak kung ayaw mong ikaw ang aming damputin. Mga Ginoo, hindi magnanakaw ang aking mga anak. Si Basilio walang naibigay sa akin ni isang kusig. Maaari niyong gawin ang anumang maibigan niyo, subalit hindi lahat na mahihirap ay magnanakaw. Kung ganun ay, ikaw aming dinaputin at dalhin sa kwartel. Lumuhod at nagmakaawa si Sisa sa mga Guardia Civil. Subalit, hindi siya pinakinggan ng mga ito. Pinagitnaan siya ng mga Guardia Civil at gayon na lamang ang kahihiang inabot niya. Ibinalanggo si Sisa sa loob ng kwartel at may 2 oras na nang pagpasya ng alperes na palayain siya. Hiyang-hiya si Sisa sa paglalakad sa kalye sapagkat pinagtitingan siya ng mga tao. Patakbo-takbo si Sisa sa kalye, umiiyak habang sinasambit ang pangalan ng mga anak. Mga anak ko, nasaan kayo? Basilio, Crispin, mga anak ko! 3 araw ang naging paghahanda ng mga mamamayan ng San Diego para sa darating na kapistahan. Isa sa mga naging usap-usapan ay ang pagdating ni Maria Clara. Sa pulang dumating si Maria Clara sa San Diego ay malaki ang pinagbago na pag-uugali ni Padre Salve. Madalas raw ay nagkakamili siya sa misa ang kura. Maraming nakapansin sa pananamla nito at labis itong pagtatakhan ng mga tao. May paghahanda kung kaya ang lahat ng gawain bago magbukang iwayway. Ayaw kong makasama ang kura. Bakit? Pakiwari ko'y binabantayan niya ang lahat ng kilos ko. Malamig ang hangin dito sa labas. Baka kayo magsakit. Magandang gabi, Padre. Napakasarap na sariwang hangin. Isang kasiyahan sa bukid ang inihanda ng aking mga kaibigan. Maaari po ba kayong sumama? Saan magaganap ang kasiyahan? Sa may bati sa gubat itinaraos. Para patunayan na wala akong sama ng loob. Malugod kung di natanggap ang paniyak. Masyal na magkasintahan si Crisostomo at Maria Clara, kasamang ilang kadalagahan at kabinataan at si Tia Isabel. Patungo sila sa dagat para mangisda. Gubat na ganap ang kasiyahan. Ang matamlay na si Padre Salve ay kausap ang alperes. Tapos ang pananghalian at ang ilan ay naglalaro ng baraha. Ang ilan namang dalagat binata ay naglalaro ng gulo ng kapalaran. Nariyan pala kayo, Ginoo. Naaabalan ko po ata kayo. May paglilingkod ba ako sa inyo? May inayos lang akong isaguni sa iyo. Bakit pa kayo nagsusulat ng hieroglipiko? Dahil hindi ako nagsusulat sa aking panahon, kundi nagsusulat ako para sa hinaharap. Nais ko po sanang humingi ng payo sa inyo na gaya ng ginawa ng aking ama nung siya pa ay nabubuhay. Nais ko po sanang magpatayo ng paralan at bilang paalala na ito sa aking kasintahan. Dito sa atin, dalawa lang ang maaari mong gawin, ang paglipod sa makapangyarihan o hindi paglipod ang kapalit ay kapamakan. Bakit ako yuki kung hindi kailangan? Bakit ako susuko kung kaya kong Ika-10 ng Nobyembre at bisperas ng kapistahan sa San Diego. Lahat ay abala sa paglilinis ng bahay at paggagayak ng mga palamuting bulaklak at ang mga santong bagong bihis at ang mga batay tumatakbo at nagsimula ng dumating ang mga bisita. Si Crisostomo Ibarra lamang ang hindi naghahanda sa pagsalubong ng pista at sa halip ay abala ang iniisip sa paghahanda ng mga kailangan upang mayari ang sementadong pundasyon ng mga haligi na ipapatayong gusali ng simbahan. Dumating ang mga panauhing kadalagahan para ipagpaalam si Maria Clara upang mamasyal. Namasyal sa daan sina Maria Clara at Crisostomo Ibarra habang nasa likuran nila ang mga kadalagahan at kabinataan at nakasunod rin sa kanila si Tia Isabel. Tagal niyo naman dumating, kanina pa ako naghihintay. Nagpatuloy pa rin sila sa pamamasyal at sa isang sulok ng daan ay may isang kitonge na tumawag ng pansin ni Maria Clara. Kumanta ito habang tumutugtog ng gitara.
Mula sa kung saan ay biglang dumating si Sisa at lumapit sa Kitongin. Hinawakan ni Sisa ang kamay ng Kitongin at niyayang magdasal sapagkat araw ng mga patay. Ikwinento din ni Sisa sina Basilio at Crispin. Maghapong hindi tayo nagkita. Nabalitaan kung may sakit ka. Ipinagtulos kita ng kandila. Pagkamat sinabi ng tatay na hindi ka naman daw malubha. Hindi nila ako tinigilan kagabi hanggat hindi ako tumutugtog ng piano at nagsasayaw. Tunay na napakaraming nakakaama ng tao at kung hindi lamang kay Padre Damaso na pilit na ako'y nililibang, marahil ay natulog na lamang ako. Isulat mo sa akin ang iyong pangkaramdaman at makikiusap ako kay tatay na dalawin ka. Pinapunta ko si Andy upang ipagluto ka ng tsaa. Mas mahusay sa siyang magluto kaysa sa iba mong katulong. Kung hindi ka dadalaw bukas, ay hindi ako dadalo sa pagbabasbas at paglalagay ng bato sa paaralan. Adios. Si Padre Salve ang nakatagdang magmisa sa ikatlong araw. Si Padre Damaso naman ang nakatagdang magsermon sapagkat higit siyang nakakabatid sa kasaysayan ng San Diego. Ikawalo at ikalahati ng umaga na magsimula ang prosesyon. Siksikan ng mga tao sa loob ng simbahan hanggang sa labasan. Nagsimula na ang misa, tumutunog na ang kampanilya at waring nagising ang lahat ng pinaantok. Ipinatawag ni Maria Clara ang kanyang ama na si Kapitan Tiago. Doon nalaman niya na hindi si Kapitan Tiago ang kanyang tunay na ama kundi si Padre Damaso. Ikinabigyan niya ito at lalo nadagdagan ang kanyang lungkot. Mas mabuting mamatay na lamang ako kaysa mabuhay na walang pag-ibig. Si Ibarra nakakulong matapos pagbilangan bilang utak ng isang pag-aaksa. Pinuntahan siya ni Padre Damaso sa kulungan at pinagmalaki ang kanyang pagkatalo. Sa tulong ni Elias, nakatakas si Ibarra mula sa kulungan. Naglakbay sila sa lawa upang makatakas mula sa Guardia Civil. Sumama ka sa akin, Ibarra. Lumayo ka sa bayang ito. Wala na akong pag-asa. Ang bayan ko'y alipin pa rin. Natapos ng lahat. Ngunit, isang araw, babangon ang bayan.